Yay! So pagdating nga namin sa bukid, kumuha agad ako ng bayabas kasi nakita ko hinog na siya. At kahit nga naghihingal pa ako sa sobrang pagod, ito naman naghanda na nga ako ng lamas kasi nga gutom na po tayo kasi tanghali na po tayong dumating dito. So ito na nga inanda ko na po yung ating pipino, sibuyas, kamatis at saka yung ating sili. Hinugasan ko pala itong bangus para ready na siya mamaya. So hiniwa-hiwa ko lang po ito yung lamas at kamatis at saka maghihiwa po tayo dito ng sibuyas kasi nga gutom na po yung ating mayor kaya binilisan na natin yung ating paghiwa-hiwa dito guys. At saka pala si mayor pala natin dyan guys, nanonood pala siya ng Cocomelon kasi nga pag nasa labas po siya, Diyos ko tatakbo-takbo yan. Walang termino kumbaga. Tapos wala lang, takbo-takbo lang parang kabayo na nakawala sa kwadra, kumbaga. Ganyan siguro kapag hindi masyadong nakalabas ng bahay. Si Mioy kasi madalang lang siya nakalabas ng bahay. Para siyang nasa kulungan ng isang taon. Kumbaga. Kasi nga naman pag pinapalabas mo siya, nagtatakbo yan sa labas. Hindi mo mapipigilan eh. So ito na nga, naglalagay na tayo ng asin tsaka seasoning dito sa isda. Kasi nga ilalagay na po natin yung ating iniwang lamas. Hindi na siya pang sugba. So ito na nga, naghanda na nga po ako dito ng kilawin. So ganito lang po pala yung paglinis ng ating kikilawin kasi nga kinuhanan ko lang siya ng buto. Tapos di ko lang kinuha yung ulo niya. Tapos tuloy-tuloy lang po natin yan hanggang matapos po tayo. Nung last kasing punta namin dito, nag-request si tatay na pwede ba daw siyang magkilaw kahit papano. Kasi madala lang talaga dito may isda, may guys ay. Kaya ito na nga, tapos na nga tayo. Nag-ano na nga ako dito ng suka. Nilagyan ko lang ng suka. Tapos naghiwa na rin ako ng lamas. Titimplahan lang po natin yung ating kinilaw. Huwag kayong magtaka kung ba't ganyan yung mukha ko kasi nga sobrang init dito. Tanghaling tapat kasi kami dumating dito eh. Hindi kami inumaga pero tinghalian kami. Charis. So ito na nga, patapos na nga ako dito sa ating kinilaw. Tapos maghiwa pala ako dito ng pipino. Ako lang naman kasi yung kakain ng pipino kasi kaya nga isa lang yun po yung binili. Dati naman kasi di talaga ako kumakain ng pipino tsaka yung lettuce. Pero ngayon parang na-addict ako pag kumakain. Kumakain ako parang naghanap talaga ako ng pipino o di kaya sibuyas. Ganun. So masarap naman pala siya. Ganon. Gutom na talaga ako dito guys. Parang tingnan mo, parang kakainin ko na talaga lahat yung iniiwa ko, charis. So ito na nga, nag-ano na nga ako dito ng sausawan. So ito na nga yung ating kinilaw, inanuhan ko lang ng sili. Tapos ito na yung ating kinilaw. Tsaka yung ating isda, hindi pa luto. Nabantayan pala yung ating sinugbang isda ng ating partner. Ay kaso nga lang, parang umiiyak siya. So, umiiyak siguro ito sa sobrang gutom. Charis lang. So ito nga pala si tatay. Gutom na rin si tatay kasi tanghali na nga. So ito, kainan na. Habang kumakain nga kami dito, nagkikwentuhan din kami dito. Kasi nga, balak nga namin dito kami titira sa bukid para di kami magre-rent ng bahay. Kasi pag dito kami titira, di kami magre-rent ng bahay, pero magpaano kami ng kuryente. Kasi nga dito sa bahay ni tatay wala pa talagang kuryente. Kaya bala ko talagang paanuhan ng kuryente dito sa tatay pag may pera talaga ako. Pero sa ngayon kasi gipit na gipit pa talaga kaya hindi pa talaga ako Kaya tiis-tiis lang muna tayo, charis lang. Si tatay kasi di pa kasi sila masyadong nakarecover simula ng mga bagyong ulit kasi yung bahay nila nasira eh. Pero okay naman, goods naman kahit papaano si tatay. Dinadalaw-dalaw namin dito si tatay kasi nga matanda na rin si tatay, tas wala silang kasama sa buhay. Kasi wala na kasing asawa si tatay. Tas may dalawang anak si tatay. Yung isa lang talaga yung permanente dito sa bahay. Kaso nga lang, wala dito sa nang time na pumupunta kami dito, wala dito yung anak ni tatay kasi nasa school. So, si tatay lang po dito yung mag-isa sa bahay. Minsan nga kapag pumupunta kami dito, walang tao. Si tatay pala nandun sa nagtatanim siya ng mga gulay-gulay o kung anong pwedeng maitanim sa... Ang mahirap lang din kasi dito sa tinitira ni tatay, walang tubig, walang tubod. Kaya pag nag-ano siya ng tubig, doon siya sa kabilang bahay, malayo naman, wala naman silang kapitbahay dito, malapit, malayo. Tapos doon siya nag-iigib ng tubig. Kaya kapag umuulan, si tatay talaga nag-iimbak talaga siya ng tubig na ulan kasi nga may pang na siya, pang laba, pang ligo dito. Kaya pag umuulan talaga nag-iimbak siya ng maraming tubig. Kaya minsan pag pumupunta kami dito marami ng tubig si tatay. Gustong-gusto ko talaga dito sa bukid tumira kasi nga nasanay din naman akong tumira sa bukid. Kasi doon sa probinsya namin may bukid din naman. Pero kami talaga sa bukid talaga kami sinilang kumbaga. Kaya yun, sanay kami sa bukid. Kaya di ako maarte kapag nasa bukid. Kahit namang pagkain na nasa bukid, Diyos ko kakainin ko. Magkakalaman lang yung tiyan mo. Kasi nga kapag maarte ka, pag nandyan ka sa bukid, ay wala eh. Nagugutom ka lang. Kakain nga ako kahit saging lang at saka kamuting kahoy. Dati nga, naranasan nga namin sa nung bata pa kami. Nung nag-school pa kami, yung wala kaming bigas. Tapos meron kaming kamuti at saka saging. Ayun lang yung kinain namin.
Wala na, busog na. Yan lang. May sini ko po mas. Sa singkam niya po dito. Ito na ito.